Mga mahal na kapatid, sa bawat tao, ang karapatan niya bilang mamamayan sa isang lipunan ay totoong napakahalaga. Pinaglalaban niya ito, tinataguyod niya ito, lalo na kung meron siyang nakikita na parabagang gusto siyang gipitin o apakan ang kanyang karapatan bilang tao. Sa panig nating mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, tayo po ay binigyan ng lalong mahalagang karapatan. At tanging ang Diyos ang nagkaloob sa atin yan. Nakalulungkot lamang mga kapatid na meron tayong mga nakita na sa una ay ipinaglaban din, nanindigan din sa karapatang ito na kaloob ng Diyos. Subalit, dumating ang pagkakataon na ang karapatang ito ay kanilang pinabayaan at ang iba ay kinamuhian pa ito. Ano po ba ang karapatan na kaloob sa atin ng dakilang Diyos? Basahin natin ang sagot dito sa Juan sa 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ano po ang karapatan na kaloob sa atin ng Diyos? Batay sa ating binasa, ang karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Bakit po ang karapatang ito ang pinakamahalaga sa lahat? Basahin natin ang sagot sa 8:17 ng Aklat ng Roma. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumwalhati namang kasama Niya. Bakit po napakahalaga na yung karapatan na kaloob ng Diyos? Bakit yun ang sinasampalatayanan nating pinakamahalaga sa lahat? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, kung mga anak, anak ng Diyos, ay mga tagapagmana. Tagapagmana ng Diyos kasamang tagapagmana ni Kristo. Mga kapatid, inuulit namin ang karapatang yan, ang Diyos lang ang makapagkakaloob sa tao. Hindi may pagkakaloob yan ng alinmang pamahalaan, sino mang tao, kahit pa mga mahal natin sa buhay. Hindi. Ang Diyos lang ang tanging makapagkakaloob niyan. Alamin natin ano ang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sa Apokalipsis 21:7, 2 at 4. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na.
Ano po ang mamanahin ng mga anak ng Diyos? Mamanahin ang bayang banal at ang buhay na walang hanggan. Alamin natin paano natin nakamtan ang karapatang ito na maging mga anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Basahin natin ang sagot sa aklat po ng Efeso sa 3, ang talata ay 6. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at ang mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paano natin nakamtan ang karapatan ito na maging mga anak ng Diyos at makasama ang Panginoong Kristo na tagapagmana? Kung inyong napansin, ang sabi ni Apostol Pablo na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Alam naman natin na ang mga hintil ay nakasama sa karapatang kaloob ng Panginoong Diyos nang sila ay maging sangkap o bahagi ng katawan ni Kristo. Alin po ba ang katawan ni Kristo? Yun ang iglesia. Aling iglesia? Iglesia ni Kristo. Kaya sa pamamagitan ng pagkatawag sa atin sa loob ng tunay na iglesia ay nagkaroon tayo ng karapatan bilang mga anak ng Diyos at tiniyak na kasama sa pagmamana. Bakit po napakahalaga na tayo ay nagkaroon ng karapatan na magmana ng kaligtasan ng mga pangako ng Diyos nang tayo ay maging kaanib sa iglesia? Bakit po napakahalaga ng pangyayaring yan? Babasahin naman natin ang 2:11 hanggang 12. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di paghahalas niya o tinatawag na paghahalas sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Bakit po napakahalaga ng pangyayaring tayo ay tawagin maging bahagi sa katawan ni Kristo, sa iglesia o sa iglesia ni Kristo? Sapagkat noong una, gaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo, binigay niyang halimbawa yung mga hintil. Noon, anya, ibig sabihin, nung hindi pa sila natatawag sa katawan ni Kristo, ang sabi, hiwalay kayo kay Kristo. Gaano kasama yung ang tao ay hiwalay kay Kristo o wala sa katawan ni Kristo, hindi bahagi ng katawan ni Kristo. Ang sabi, wala kayong Diyos noon. Wala kayong pag-asa. Walang pag-asa saan? Walang pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya, mga kapatid, pakaingatan natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Kaya nga hanggang ngayon naninindigan tayo, sumasampalataya tayo sa kahalagahan ng pagiging kaanib sa loob ng tunay na iglesia. Diyan naman pumapasok yung mga nanggigipit sa atin. Ang sabi nila, wala na kayong karapatan. Hindi na kayo mga anak ng Diyos. Wala na nga kayo sa talaan eh. Kaya nga kayo nasa ganyang kalagayan ngayon sapagkat tiwalag na kayo eh.
Mga kapatid, totoo po ba yung sinasabi ng mga nanggipit sa atin na wala na tayo sa karapatan? Wala na tayo sa pagiging anak ng Diyos. Wala na tayong pag-asa sa kaligtasan sapagkat yun nga ang sinasabi nila. Pinatiwalag na tayo. Kaya, alamin natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Paano ba nawawala ang karapatan sa pagiging anak ng Diyos? Paano nawawala ang pag-asa sa kaligtasan ng isang kaanib? Basahin natin. Hebreo sa 3:14 at 12. Ganito po ang inyong maririnig. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Talatang 12. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na nahihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ang tanong natin, paano ba nawawala ang karapatan sa pagiging anak ng Diyos? Nawawala ang karapatan sa pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan ng isang kaanib. Unahin natin yung hindi mawawala ang karapatan. Ang sabi dito po sa 14, kung tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ibig sabihin, kung iniingatan natin ang tunay na pananampalataya at hanggang sa ngayon, itinataguyod natin ang tunay na pananampalataya, sabihin pa natin hanggang sa katapusan, katapusan ng buhay, katapusan ng sanlibutan, kabahagi tayo ni Kristo. Ibig sabihin, kabahagi, hindi nawawala sa iyo yung karapatan. Hanggat tunay ang pananampalataya mo. Saan ba nagmumula ang tunay na pananampalataya, mga kapatid? Sa pakikinig sa mga aral ng Diyos na itinuro ng mga tunay na sugo. Kaya huwag kang mangangamba, kapatid. Ganito man ang kalagayan natin sa kasalukuyan. Tandaan natin, hanggat iniingatan natin, sinusunod natin ang mga tunay na doktrina, mga tunay na aral na tinanggap natin, kabahagi tayo nino ni Kristo. Sino po? Yung bagamat nasa katawan ni Kristo. Pero wala na, hiwalay na siya. Yun ang tunay na nawala ng karapatan sa paningin ng Diyos. Sino po yun? Yun anyang may isang puso na masama na walang pananampalataya. Pagka sinabing masama, hindi na nabubuhay sa aral yun. Hindi na sumusunod yun. Hindi na nagtataguyod yun ng tunay na pananampalataya. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, ulitin ko, nagmumula sa pakikinig. Pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kung babasahin natin ang Santiago 2:14 hanggang 18, ang tunay na pananampalataya ay pinatutunayan sa pamamagitan ng mga gawa.
Ano yung gawa? Gawang mabuti, gawang matuwid, gawang kabanalan. Kaya, batay dyan sa mga talatang yan na ating binasa. Alamin natin, sino kung gayon ang nagtataglay ng masamang puso, walang pananampalataya, yung kayang nagtataguyod ng tunay na aral, nagtataguyod ng tunay na pananampalataya, naninindigan, at ang nais niya, ang paninindigan niya ay maisadsad niya sa katapusan. Bagamat ha, bagamat inalis siya sa talaan na hindi makatarungan. O yung, oo, nasa iglesia, pero hindi na naninindigan sa pagsunod. Binabasa yung mga salita ng Diyos, pero iba na ang ibinibigay na aplikasyon. Tapos, yung aral, binabaluktot na. Halimbawa niya, yun lang pagtitiwalag. Eh, sino ba ang dapat titiwalag? Hindi ba yung masama? Eh, anong masama ang ginawa natin, mga kapatid? Inihayag na natin yung mga katiwalian eh. Inihayag nga yung mga kasama ang ginagawa nila eh. Kaya, sino ngayon? Sino ngayon ang tunay na hiwalay na sa kanyang karapatan? Eh, hindi tayo, mga kapatid. Sapagkat nakatitiyak tayo, itinataguyod natin ang tunay na pananampalataya. Gaano po kasama? Kung hindi na tayo manghawak, hindi na natin ingatan, hindi na natin itaguyod ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Gaano po kasama kung hindi na natin panghawakan ang tunay na pananampalataya? Eh hindi natin pakikinabangan. Kahit pa nakapakinig tayo ng aral. Subalit, wala namang pananampalataya. Masama ang puso. Hindi sila makikinabang. Anong ibig sabihin? Hindi makararating sa kaligtasan. Kaya napakahalaga na ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay makarating sa uri na tunay na kaanib. Maraming nagpapakilalang kaanib, pero hindi ibig sabihin tunay ang lahat ng kaanib. Hindi. Paano kaya natin makikilala yung tunay na kaanib? Pakinggan ninyo. Sa unang Pedro, sa 14 hanggang 16. Nagaya ng mga anak na matalimahin. Ulit, gaya ng mga anak na matalimahin. Katumbas ng matalimahin ay masunurin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Gaya sapagkat nasusulat kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Paano natin makikilala po yung mga tunay na kaanib? Ang sabi ay matalimahin. Ibig sabihin, masunurin. Ano po ang kanilang sinusunod?
ang mga aral ng Diyos. Kaya magsuri tayo sandali, mga kapatid. Nasusunod pa ba natin ang mga aral ng Diyos? Dapat po. Namamalagi ba tayo sa tunay na aral? Dapat po. Ang buhay ba natin ay nakasalin sa mga tunay na aral na tinanggap natin sa mga tunay na sugo? Dapat po. Bakit? Mahalaga yan sapagkat pag nariyan ka, ibig sabihin nun, anak ka pa ng Diyos. Sa Diyos ka pa. E paano po pagka masuwayin na? Paano po kung ang sinusunod labag na sa aral ng Diyos? Paano po kung ang ipinatutupad? Sabihin pa natin, oo, iglesia ng naturingan, pero hindi na ang Diyos ang nasusunod eh. Ang paglilingkod balat kayo na lang eh. Gaano kasama yun? Pagka hindi na sumusunod. Ano po ang kabaliktaran ng masunurin? Masuwayin. Kanino sila? Dos-dos ng Efeso. Na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kanino na yung masuwayin? Hindi na sa Diyos yun. Kundi sa kapangyarihan anya ng hangin na gumagawa sa mga anak ng pagsuway ay kay Satanas na yan, sa dyablo na yan. Kaya pagka ganun, wala siyang kamalay-malay. Wala na yung karapatan niya bilang anak ng Diyos. Wala na yung pag-asa niya sa pagtatamo ng kaligtasan. Mga kapatid, ano po ang kailangang gawin ng mga kaanib sa iglesia dahil pinagkalooban tayo ng karapatan eh. Ang Diyos pa man din ang nagbigay sa atin. Pakinggan nyo sa Hebreo 2:2-3. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalansang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan natin sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Mga kapatid, ang sabi dito ay paano makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Kaya mga kapatid, huwag nating pababayaan ang ating kahalagahan, ang ating karapatan. Huwag natin itong ipaaagaw sa anuman o sa kanino man. Alam natin kung ano ang ating mga pananagutan. Noong maayos pa ang iglesia, sapagkat maayos pa ang mga namamahala, marami tayong natutupad noon. Dumating ang ganitong pagkakataon, alam ng Diyos kung ano ang kalagayan natin. Ito ang paraan ng ating pagsamba, pagdalagahan natin. Ano pa?
Yung aral, sundin natin yun. Isa buhay. May nakakakita man o wala. Saan man kayo naroroon, mga kapatid. Mamuhay tayo ayon sa doktrina, ayon sa aral. Yung pagsamba natin, pagtalagahan natin. Huwag tayong tutulad dun sa iba na yung kalagayan nila ngayon, ginawang excuse. Para ano? Para hindi na sumamba, para hindi na sumunod. Kung tatanungin mo kung ano-ano ang dahilan, gaano kasama, mga kapatid, kung pagtagumpayan tayo ng pagdadahilan. Babasahin ko po ang Lucas 14:16 hanggang 21 at 24. Ah, narinig na natin ito pero babasahin natin alang-alang sa ating pag-aaral. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang mga alipin upang sabihan sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan at kailangan akong ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal. At kaya hindi ako makaparoroon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sambahayan ay sinabi niya sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan. Dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga bulag, at mga pilay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng hapunan. Ito'y talinhaga ng ating Panginoon na ang kahulugan niya ay ang pagtatamo ng kaligtasan. Sa talinhagang yan ay naghandaan niya ng isang malaking hapunan ang Panginoon. Maraming inanyayahan. Pero yung mga inanyayahan, nagdahilan. Nakabili ng bukid, dapat tingnan. Nakabili ng mga baka, dapat subukin. Yung isa naman ay bagong kasal, kaya hindi makadadalo. Ang daming dahilan. Kaya, nang iniulat ito ng mga alipin, nagalit ang Panginoon. Ang sabi niya, pumaroon kayo sa bayan. Dalhin niyo rito yung mga bulag, yung mga pingkaw. At sinasabi ko sa inyo, ang mga inanyayahan ay hindi makararating o makatitikim ng aking handa. Ang katumbas niyan yung nadaig ng pagdadahilan, hindi maliligtas. Ewan ko kung narinig na ninyo ito sa akin. Sa isang araw ay mayroong 24 oras. Di ba? Ang pagsamba natin, halos walang isang oras. Siguro, may mga pagkakataong halos isang oras pagka mahaba ang leksyon. Di ba? At kung susuriin natin, mga kapatid, ito na lang ang halos nagagawa natin. Yung iba, kung ano-ano pang dahilan, kaya hindi makasamba. At ang masama, yung iba, sinasabi, para ano pa ang sumamba?
Hindi na niya kami sasamba. Para saan pa yan? Mga kapatid, pagka ganyan tayo, pagka halimbawa nadaig tayo ng iba't ibang mga dahilan, katulad lang tayo ng mga sinasabi sa talinhaga na naanyayahan pero ng dahilan. Ulit, itong kalagayan natin ngayon, hindi ito excuse, mga kapatid. Hindi ito excuse para hindi na tayo susunod, hindi na tayo mabubuhay sa pagsunod. Hindi po. Dinadalisay tayo sa panahong ito. Magpakadalisay tayo. Kaya ano kung gayon ang kailangan upang masunod natin ang mga kalooban ng Diyos? Hebreo 10:36 sa Magandang Balita Biblia. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Mga kapatid, ano ang kailangan upang masunod natin ang mga kalooban ng Diyos? Ang sabi, kailangan ninyong magtiis, magtiyaga, kailangan maging patient. Yung iba, hindi na nakapagtiis, hindi na nakapagtiyaga. Nanganganib sila pagka hindi sila bumalikwas. Hanggang kailan dapat tayo na magtiis? Pakinggan natin ang Santiago sa 5:7 hanggang 8. Ganito naman ang ating mababasa. Mga tiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Hanggang kailan tayo dapat na maging matiisin, matyaga sa pagsunod, sa paghahawak natin sa ating kahalalan, sa ating karapatan para magkamit tayo ng pangako. Ang sabi, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Mga kapatid, paparito pa lang ang Panginoon. Hanggang sa araw na yaon, magtiis tayo. Ang sabi sa Biblia, malapit na yan. Kaya ngayon ka pa ba dadalawin ng pag-aalinlangan? Ngayon ka pa ba madadaig ng katamaran? Ngayon ka pa ba matutulog? Ngayon ka pa ba magwawalang bahala? Isa pa, ang buhay ay isang singaw. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. At dahil sa hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan, kung kailan darating ang Panginoon, dapat nakahanda. Kaya tama yung mga awit ng pagpupuri kanina eh. Malapit na ang paghuhukom, darating na ang hangganan. Ang kailangan ay nagtitiyaga tayo. Kapatid ko na sumasamba ngayon, ang pagtitiyaga mo, ang pagtitiis mo hanggang ngayon ay nakikita ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. At tumiwala ka na
Dahil sa nakikita ng Diyos yan, ibibiyaya pa ng Diyos sa iyo ng katibayan, ng iyong pag-asa, ng iyong pananampalataya para ikaw ay makapagtiis. Huwag natin iisipin, mga kapatid, na kaya nating mag-isa ang magtiis, ang magtiyaga. Walang kalwalatian ng Diyos doon. Ang kalwalatian ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kaya. Doon siya nahahayag. Doon nakikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya, ang tanong natin ay sino? Sino kaya ang mananatiling matiisin hanggang wakas? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin sa 37:5 hanggang 7. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin at Kanyang palalabasin gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyayari ng mga masasamang kapha. Sino kaya yung makapananatiling matiisin hanggang sa wakas? Ang sabi po, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayari. Kaya kapatid, huwag mong kayaning mag-isa sapagkat hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Kaya ihabilin natin sa Diyos ang ating sarili, ang ating lakad. Tumiwala tayo sa Kanyang magagawa at Kanyang papangyayari. Yan ang ituro ninyo sa inyong sambahayan. Mga magulang, diyan ninyo imulat ang inyong mga anak sa pagtitiwala sa Panginoon, lalo na ngayon. Kaya hilingin natin sa Panginoon, pagpalain niya tayo. Panginoon Diyos, pagka naririnig mo na ang dalangin ng iyong mga anak, kasama ang kanilang mga anak, ang kanilang sambahayan, huwag mo sana silang pababayaan. Pagka itinitiwala na nila ang kanilang sarili sa iyo, abutin mo ang kanilang dalangin. Gamitin mo ang pagsambang ito para makarating sa aming mga kapatid ang iyong mahalagang pagpapala at bendisyon. Tumayo kayo, tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa inyo. Muli mong pinatunayan sa amin na mamalaging kami mga anak mo, na mamalagi ang aming karapatan, pag-asa sa pagtatabo ng kaligtasan. Nais namin makatapos ng takbuhin, karapat dapat sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Subalit, hindi namin kaya itong gawin sa ganang aming sarili. Maawa ka, tulungan mo po kami
lalo na sa mga panahong ito. Sana, Ama, pag namamasdan mo, ginagawa namin ang buo naming makakaya para maingatan ang kahalalang kaloob mo sa amin. Sana, Ama, lalo mo kaming palakasin, patibayin sa aming pag-asa at sa aming pananampalataya. Dagdagan mo kami ng lakas, gawin mo kaming matiisin sa lahat ng panahon ng aming buhay. Nangangako naman kami sa iyo. Dito, Ama, matatapos ang aming buhay sa paglilingkod namin sa iyo. Salamat sa mga biyaya mo sa amin. Salamat sa iyong pagliligtas at pag-iingat sa amin. Ama Diyos, tulungan mo kami. Masuklian ka namin ng katapatan, ng kabanalan ng pamumuhay. Maging dapat kami sa iyo. Alalahanin mo ang mga anak ng mga lingkod mo. Huwag mo silang pababayaan. Ibiyaya mo sa kanila ang magandang kapalaran sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat sa aming mga pagsamba. Nariyan ka palagi para magturo, sumaway sa amin. Ibiyaya ang iyong karunungan para lalo kaming mapalapit sa iyo. Purihin ka, Ama, sambahin ang iyong pangalan. Tumitiwala kami, dinidig mo ang aming dalangin, nagpatawad ka sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.